Magandang araw mga kaibigan. Ito na naman ako, si Lyco Fer de Leon. Meron na naman tayo mga pa-orders ngayon ng iba't ibang klase ng welding machine dito mga kaibigan. Kaya kung kayo naghahanap kayo ng magandang welding machine, panoorin nyo po mula dito hanggang sa dulo kasi ititesting po natin bawat isa yan. So bago po natin umpisahan, ito pong apat na to, ito po yung small welding. Napakalupit yan kasi isang dangkal lang yan, tapos yung taas wala pag isang dangkal. Makikita nyo mamaya kung gaano kaganda yan gumana. At saka ito pa, Hoyoma Mosdar, 300 amperes din po ito na portable welding machine. Magkasing lakas po sila ng kanilang mga amperahe. Pero panoorin nyo hanggang mamaya kung ano yung mga diferensya nila. No? Tapos meron pa po tayo dyan, 2-in-1 inverter welding machine na hindi nyo na po kailangan gumamit ng welding rod. Flux cord na lang. Panoorin nyo rin mamaya kung paano rin gagana yan. 2-in-1 yan, pwede sa flux cord, pwede sa welding rod. Okay? So simulan po natin muna dito sa welding machine na small. Shoutout po kay Sambale Sherwin from Ilocos Sur. Umorder po siya ng ganito. Testingin natin. 220 volts po yan sinasaksak. Yan. Tapos may power button po dito or power switch. Yan. Meron po ditong blower para hindi po basta-basta mag-iinit yung ating unit. So subukan po natin dito sa E6013 na welding rod. Yan. Ang maganda rito sa welding machine na to mga kaibigan, yung kanyang connection or yung connector, Diroscas yan. Yan po yung gustong-gusto ng mga welder ha. So, yan, kasama na po yung kanyang mga kable, welding rod holder, saka yung ground kasama na po. Yung kanyang amperahe, 30 amperes hanggang 300 amperes po yan. Malupit yan. So, tingnan nyo po, ilalagay ko po siya sa mga 30 amperes lang ha, para makita nyo po kung gaano kaganda. 30 amperes muna po. Testing natin. 30 amperes lang pero, nakita nyo naman tinutunaw niya or nag-i-spark po sa E6013. Ibig sabihin, mahina po yan mga kaibigan ha. Pagka 30 amperes, kailangan nyo po ng mas manipis na welding rod. Pero ito, nakakaya niya. Depende sa diskarte nyo mga welder. Tingnan po natin yung mga 100 amperes. Para makita nyo lang po kung gaano kalakas. Ayan, mga 115. Ito naman po yung 115. Yan. 115, 300 amperes. Yan, para makita nyo lang po. Yan, walang cut yung video natin para makita nyo dire-diretso. Yan yung 300 amperes niya, no? Diba? Ang lakas. So, ito po, yung may-ari nito na testing natin ha. Sir, sa inyo po yan. Pangalawa po nating order, shout out po kay Amador or Christopher Glenn Amador from Samar. Ito naman po yung sa kanya. Yan, no cut po yung video natin para makita nyo na dire-diretso. Talagang tinetesting yung unit natin. Hindi katulad sa ibang mga online sellers na hindi po tinetesting yung mga units na pinapadala. Kaya pagdating sa kanila, mayroon pong diferensya. Ito po yung 30 amperes. So may hina lang po talaga siya kasi 30 amperes lang siya. Tapos, lagay po natin sa mga 100. Yan, 101. Kita nyo na. Okay, perfect. 300 amperes. Yan, 300 amperes na. Ang lakas niyan. So, ito po, perfect po yung pangalawa natin. Kahit full weld, kahit na pa-ispat-ispat, okay po yan. Walang problema. So, shout out kay Cornita or Reynaldo Cornita from Surigao del Norte. Ito naman po yung sa inyo. Saksak lang sa 220 volts. Ang maganda dyan, hindi po nakakasira ng appliances yan. Hindi katulad ng mga malalaking mga welding machine dati. Yung mga bulky. Pagka, iko-connecta nyo pa sa mga breaker yan eh. Tapos, magkukundap-kundap yung inyong mga muebles. Pagka kayo ay siniswerte-swerte, sira pa po yung mga appliances ninyo. So, ito hindi. Napakatipid po rin sa kuryente nito ha. Inverter po ito. Ayan, sa 30 amperes. So, kung magaling kayong dumiskarte ng pagwe-welding sa 30 amperes, mapapaganan nyo po yan. 300 amperes. Subukan natin. 300 amperes. At saka nakita nyo, di ba, pagka isang dampi ko lang, magwe-welding na kagad siya. Ganyan sa kalupit. So, ito pong pangatlo. Perfect. Pang-apat naman. So, ito naman po ang may-ari nito ay si... Sinong may-ari nito? Si Claro Taginod from Caloocan City. Ito po yung sa inyo. I-on po natin yan. Yan, sa 30 amperes muna tayo. Tama, naka 30 amperes. Okay. So, siyempre, medyo mahina siya. Okay, pero gumagana. Actually, sige, paganahin natin sa 30 amperes. Oh.
Kailangan lang ng technique para mapagana talaga sa 30 amperes eh. Wala lang ako na auto darkening di ba? Gumagana siya. Tapos, yan mga 200. Gumagana, malupit 'yan. 200, 300, pinakamataas. Di ba? Perfect po yung apat nating welding machine na portable. Ito naman po yung ating Mosdar. Ito po yung pinaka maganda rin. Kasi ano po siya ito po ay 30 amperes hanggang 300 amperes. Ito naman 20 amperes hanggang 300 amperes. Ayan. So medyo mas mababang amperahe kayang-kaya niya. Subukan po natin dito. So sa lahat ng mga to, kasama na po yung mga cables, yung ground, yung welding rod holder. Ang ganda. May 7 days replacement tayo and 3 months warranty. Ayan nakita nyo 20 amperes hanggang 300 amperes. Ayan, susubukan mo natin sa 20 amperes ha. Medyo mas mahina yung amperahe nito kasi 20 nga. Pero tingnan nyo naman, napapatunaw niya rin yung welding rod na E6013. Okay. Okay po ha. Gumagana po. Lagay po natin sa mga kalahati. Mga 150. Yan yung 150 niya. Malakas din, di ba? 300 amperes. Magkaiba lang kasi sila ng ng brand mga kaibigan eh. Pero parehong magandang brand. So nasa inyo na kung ano yung pipiliin niyo diyan. Gumagana po ha. Napakaganda. Tested po natin yung mga may-ari nito. Yung mga may-ari nito, tested po natin mga kaibigan yung inyong pag-aari. Ito po ay 4,200. Ito naman po ay 5,600 pesos. So ito na po yung magandang part. Ito naman po yung 2-in-1 welding machine. Ito naman ay pwede rin gumana sa welding rod, pwedeng gumana sa flux cord. 220 volts din po yan. Kung makikita nyo po, meron po ditong flux cord. Ito na po yung pinakabala niya. Kasama na rin po sa package to 400 grams. Ito po yung 1 kilo na order din po nung ating umorder nito. Si Sir Arnel Tumadlas from Marikina City. Umorder din po ng ganito 1 kilo. So additional po 800 pesos yan mga kaibigan. So subukan po natin yung order niya na to. Ang kagandahan kasi nito, pwede siya sa welding rod, pwede siya sa flux cord. Ayan, so pagka ibababa ko rito, flux cord, pagka sa taas, welding rod. Tapos na-adjust din yung yung amperahe niya from 40 hanggang 200 amperes. Yun lang, ang amperahe nga lang niya na pinakamataas, 200 amperes mga kaibigan. So testingin po natin to ha. Tingnan nyo mabuti, pipindutin ko lang to, lumalabas yung flux cord. So para po siyang glue gun mga kaibigan. So ang gagawin ko lang, papaatras ko lang ng konti para pumasok uli yung welding, yung flux cord. O, tingnan nyo mabuti ha. Gagawin ko lang, pipindutin ko to tapos itututok ko rito. Habang nakapindot ako, lalabas yan mga kaibigan. Yan yung flux cord natin. Flux cord welding machine. Perfect na welding machine pang DIY. O, di ba? So ayan hindi ko masyadong ginandahan mga kaibigan, pero kayo dapat kailangan po ng more practice para makapag-welding kayo ng maayos. So kung interested po kayo dito sa mga welding machine na to mga kaibigan, 4,200 pesos, 5,600 pesos, 6,000 pesos. Ipadala nyo lang po yung complete name, complete address niyo and telephone number para maka-order kayo ng ganitong mga kagandang welding machine. Kung sa TikTok shop naman po, nandiyan lang po yung yellow basket natin.